Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky Mag-usap Tayo. Ako po ay isa ring follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit Mag-usap Tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan.
na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao ng walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Today po, ibang segment natin, nag-additional segment po tayo. Dahil meron tayong mga kababayan na ay, naku, meron tayong isang kababayan din na walang tigil ang pag-discount sa kapwa kababayan. Pero for the meantime, bago po tayo magsimula at pag-usapan ang mga pangyayari na isi-share ng ating mga kababayan, gusto ko muna po manalangin tayo for Miss Jacqueline Jose. Ang kababayan ko, maski nakaupo na lang tayo, gusto saying para sa prayer for Miss Jacqueline Jose. Tayo po ay manalangin para sa kaluluwa ni Mary Jane Cock o kilala bilang Jacqueline Jose sa larangan ng pelikula. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin po kami sa aming mga sala, para mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami ipahintog sa tukso, at dadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, nagpupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae ka, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, pangalangan po kami ng kasalanan, na iyon kong kami mamamatay. Amen. Panginoong Jesus, ikaw po ang simula at wakas, ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sa iyong awa at pagmamahal, ay tinataas po namin ang kaluluwa ni Mary Jane Cock o
o kilala bilang Jacqueline Jose. Tanggapin mo po nawa siyang maluwalhati sa langit. Patawarin mo po siya sa kanyang mga pagkakasala at igawad mo po sa kanya ang kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa thank you. Anyway, alam po natin ang buhay natin dito sa mundo. Parang kandila po, di ba? May limitasyon. Pag nagsindihan kandila, hindi natin alam kung kailan mamamatay. Although, sabi nga sa buhay natin, sa araw-araw, gumawa tayo ng maayos, maganda. Siyempre, yung paniniwala sa Panginoon. Kaya mga kababayan ko, ang masasabi ko, magmahalan tayo, magkaisa tayo, at tigilan natin yung mga sabi nga ni James Bond, niya na madaling easy come, easy go, madaling pera, madaling mawala. Kaya bago po ang lahat, pasok po ang ating commercial. At suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Ngayon po may bagong products sa ating mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito pa introduce ko sa inyo ang aming pong bagong product na Langis ng Buhay. Kita niyo naman yung title kasi po, meron tayong segment ng buhay mo, hawak mo. So, nagkaroon po kami ng idea dahil meron po akong, sabihin hindi ko alaga siya, pero lagi siya nandito. Every summer po, meron kaming ahas dito na yung balat niya, nagpapalit siya, iniiwan niya sa amin yung balat niya. Actually, ang dami ko nang naipon na balat ng ahas. Pero hindi ko in-idea siya na gawin siyang langis just this time. Tuhod! Diyos ko hirap tumaya. Kaya sabi ko, ano kaya maganda? Hanggang sa pagtingin-tingin sa internet, sabi, maganda raw ang ahas sa ano. At may iniinom pangaraw ito di ba? Ibababad mo sa ala. Di ba meron sila mga Japanese? Mga Korean. Oo, di ba? Okinawa. Oo, kaya lang sabi ko parang hindi ko ata matitake yung inumin ng ahas. Ano nagay sa alak? Di ba? Siguro sa mga boys, kailangan nila. Di ba? Sa mga boys, kailangan niya. So, nagkaroon po kami ng idea. And so happy, dumating po ang mga kababayan natin na nilabas po natin ang ating langis ng buhay. Pasok po kayo, mag-usap tayo by because limited offer po kami. This time, ito lang po may offer namin kasi ang ahas po, hindi naman ganun karaming nag-iiwan. Magkasawa po sila. Oo, magkasawa yan. Thank you. Magkasawa sila na kada after ng summer, iniiwan nila yung balat nila. Kala ko nga, nung nasunog tong bahay before, wala na, nakubak pati sila, nasunog din. Wadayo show ang tawag sa kanila. Nagulat ang husband ko, at saka yung kasama ko dito sa bahay, sabi niya, naku, andiyan pa yung balat ng aso ko. Meron na naman. Oo, andito pa sila, buhay pa. Buhay pa sila. So, ang ginawa po natin, nag-idea tayo na since ang sasakit ng mga dahil sa kalusugan ko, dahil healthy, nag-idea po kami, gumawa po kami ng langis ng buhay. So, kung sino po ang gusto mag-avail, limited offer lang po siya. Onegaishimasu po, about the price po, 3,500, kasama na po ang shipping. Onegaishimasu. Of course, ito na tayo, baguhin po na natin, tapos na ang ating commercial. Pasok na po tayo sa ating mga kababayan na nandito ngayon. Hindi na tumigil. Ang nakakalungkot, kababayan pa natin. No? Ngayon po, actually dapat 10 sila, kaya lang nagkaroon ng Yuki, nagkaroon ng ano, biglang na-cancel. Parang neta lang Negosyon. Kaya nasunod na. Ngayon po okay na. So, pakinggan po natin ang mga nanakit. Hindi lang nanakit sa damdamin, kundi nanakit din sa bulsa. Dahil hindi naman madali ang pera. Napakahirap na ngayon, lalo na ang baba ng yen. Kaya isa-isahin po natin silang kausapin. Kunin po natin muna ang mga pangalan nila. Okay lang po ba? Sige po. Ngayon po, pag-usapan natin, bawat isa sa inyo,
kung ano ang nangyari, share niyo po sa amin. At kung ano po gusto niyo i-open niyo po. And then siguro, para ma-aware din po ang ating mga kababayan. Magsimula po tayo kay Ma'am, ano po pangalan niyo? Okay lang po i-close up namin kayo. Sige. Okay, Ma'am. Ano nangyari? Paano niyo siya nakilala? Simula sa umpisa, malaban. Hindi lang po para sa akin, kasi maliit lang naman po yung sa akin. Para sa kanila kasi ang ganda po. Halos araw-araw nag-message sa akin, ganito kalaki sa kanya, ganito kalaki sa akin. Iba po kami, sa akin po paluwagan. Sa kanila po kasi paligpeso. So, paluwagan, paligpeso. Okay, sa paluwagan po, gagamit po siya ng mga name. Nung nag-ano po kami, yan po ang mga name namin. Color ba? Yan po ang mga pangalan na nakasali, sabi niya. Tapos nung after 4 months po, hindi na po siya magpapasahod. Iba pala ang nakasali sa pangalan. Ito po Mama Happy, siya po yan. Kasali ka rin? Pero hindi po siya kasali. Ginagamit niya ang pangalan. Ginamit ang pangalan mo. Ginamit po yung pangalan niya. Tapos ang tunay daw po nakasali sa pangalan ng Paul, Jen, Marie. Yan po. Yan po Maria po yung nagtuturo sa kanya kung paano gagawin niya para huwag silang bayaran. Kaya anak, hindi po ang masakit, meron pang nag-ano po sa kanya na hindi naman kayo makukulong, meron po ang sinasabi sa kanya. Kaya gano'n ang lakas ang loob yan. Lakas ang loob. Kaya yun, hindi na po siya bayad. Ako po, apat po kasing katawan ko, kaya medium Mansky. Kasi may mga anak ako na, sige ma, may masaba ka ng August birthday ko. Sinali ko po, kasi tiwala ko po eh. Tiwala ko po sa kanya, hindi ko akalain na gagawin niya sa akin yun. Kasi pinipilit niya po ako sa paligpeso, hindi po ako makaya. Sabi ko, ayaw ko sa paligpeso. Sige be, sabi niya, kung pwede, ano mo naman ako sa paluwagan ko. Para naman po ano, sige sumali na lang po ako sa paluwagan. Hindi ko akalain na yun pala yung start niya. 10 grupong paluwagan po ginawa niya. Opo, iba-iba po, ang pangalan niya rin po ginagamit. Hindi po namin kilala, hindi po namin nakilala yung mga kasama niya. Ang paluwagan, hindi ko alam yung mga paluwagan na yan. Nung lumabas po ako, dun po siya lumabas na hindi pa ako kasali sa paluwagan, hindi ako nagpapaluwagan, sabi ko. Kasi nalaman na po namin na lahat po, ginagawa niya lang yung pala, siya po lahat ang sumasahod ng 1, 2, 3. Tapos ng 4, 5, wala na po. Hindi na po siya papasahod, lahat po. Wala na kuha. Wala po siya ng kuha. 10 grupo pong paluwagan ginawa. So, ang ginawa niyo, ma'am, bali, 4 ang katawan mo, lahat mga anak mo yung 3. Opo. Isa sa'yo. Isa po kasi, nakasareldo lang po ako ng isa. Tapos noon, hindi na po. Kaya meron po ako sa kanya kukunin ng bodimang. Hindi ko na po nakuha kasi nga, hindi nga daw siya talagang tunay na kasali sa paluwagan. Ganun daw mga tao niya. Ngayon talagang scam po. Talagang ganun po. Kasi gumagamit siya ng naman. Paano mo siya nakilala? Ano, yung friend niya po kakilala ko din. Nagkano po ako isang beses na, pero may kilala ko po nagpapagpeso kasi magpapadala sana ako. Pinakilala niya po sa akin yan. Pagpagpeso po kami nagkakilala. May business daw siya, yan doon talagang ano niya, pagpeso. Malaki daw contact niya po. Tapos, ang ako gusto ko po, kung pinadala ko ngayon din matatanggap ko sa akin. Hindi ko kailangan ng pondo sa akin. Kasi sinapold ko sila. Pero ganun po, wala po akong issue sa kanya sa paligpeso. Pero, nagpapabayad po siya ng tax. Yung pala, hindi, charge. Pag nagpadala ka po ng 100 na card, meron sa akin 100 dapat kinukuha niya sa akin. Iba-iba po ang minsan 8,000 lang. Nagpapadala siya ng door-to-door? Opo, door-to-door. Parang kondo, pakondo, pipalit piso. Ang ginawa niya sa akin pakondo eh. Kondo na isang buwan, malaki ang rate niya. Yung 40,000, 4,000 na pwede gagawin niya po. 50, may 50. Kaya, ganun So, after nun, kailan nangyari yun? Ano po ako, April, last year po April. Last year ng April. Tapos nagpa-police po ako. Sabi ko, kapag di mo pa marami na nagre-reklamo pa ako. Kasi sabi niya, ang lakas ko ng loob niya. And then, nung nakuha yun, nung hindi na binalik sa'yo yung sa paluwagan, wala nang mabalik sa'yo, magkano ang total na naigayad? 100 po. 45 po yung kuha ko. Nakasweldo pa ako ng isang beses. Tapos yung 55 po hindi niya na po nabalik. So, ang kulang niya sa'yo is 55. Nakakontak mo pa siya? Pinuntahan namin siya, pati yung accountant ko, hindi po siya sumagot ng yung bahay niya? Pinuntahan po namin. Pati yung anak ko po sinama ko po. Hindi po siya sumagot. Pumunta lang kayo. Doorbell po kami. Wala talaga. Hindi po talaga. Tapos may message
Ganun pa po siya sa mga. May mga record po kami. Naganda natin, hindi ko pa-please ka, ganun pa po siya sa mga. Super. So yung po sa inyo, 5 pula pa lang niya last year na April. Tapos yung hindi rin po nakasama, paluwagan din po. Marami pong paluwagan. Ilan yung sa paluwagan? Siguro po, mga 10 tao din po. Ang hindi niya. Kasi 10 grupo po yung ginawa niya sabay-sabay eh. Na talagang galing po ng ano niya. So 10 paluwagan. Ang paluwagan ng isa 10 tao na puro pakanan na ginagamit. Nakasayin daw sa paluwagan. Hindi niya po alam. Yung nakita lang po kami, doon po namin nalaman na siya pala yung Mama Happy na. O hindi naman pala siya nagpapaluwagan. So yan. So yan mga kababayan ko, tungkol sa paluwagan po ang nangyari. Yung ma'am naman po, ano po nangyari sa inyo? Qualification naman yun sa akin. Una, pag 2 weeks kasi ang papundo mo ng 2 weeks, ang imbis ng balik is 40 lang. Gagawin niyang 44. Oo. Pag 2 weeks yan, 2 weeks. 4,000 kaga. Oo, ngayon, Maakit ka. pag gusto mo ng 1 month deposit, pondo, 50 ang palit niya. Bong! Noong una, naglagay ako ng muna ako, ma'am. Galing magano. Oo, 200. Oo. Okay pa yun, kasi unang labas ko ng malaki eh. Tapos nung January, ulit ako, every week siya nag-aalok siya, na, ma, baka gusto mo magpa-pundo ulit. Oo, ganito. 30 days, may minsan, may 35 days. 50 din ang palit. Kaya sabi ko, sige, okay lang ako ng okay, kasi okay lang siya magbayad ng una. Nung mga hanggang February, okay pa rin. March na nag-umpisa yung hindi niya na inaano. Nakaabot na ako ng 600 na dapat para sa kanya. Ano ibigay niya lang sa akin nung March, bali April ang pasok ng pera sa Pilipinas, is 250 lang. So ang 350, hindi na naibigay. Sabi niya na-scam daw siya. Siya naman na-scam. Scam daw siya. Siya daw na-scam. Scam daw siya. Tapos, ngayon, nung marami kasi kami, kasamahan ko sa umise, nagpunta kami sa umasin niya, sabi niya, nangako siya na magbabayad siya. Ng 15 at saka katapusan. May pinirmahan pa siya sa amin. Na magbabayad talaga siya. Ngayon, ang mga time na yun, dumating na yung mga pangako niya. Wala na namang ginabayad. Ang sabi niya, kailan daw siya nangako para daw ano ba, tumatagal. Para daw manahimik kami. Pero gano'n, tapos ang sabi niya pa, magsasangla daw siya, mag-loan siya. Magsangla siya ng mga lupa niya sa Pilipinas. Kaya ako naman, mamasa sa kanya ng 100% na baka mabait na pa kasi nahawakan na rin. Oo, pati mga area ay ginawa niya. Oo, nahawa pa ako, pati nga pang ibos pa ng in-intern niya ng lupa mo, pinapairam ka pa siya ulit. Oo, kasi naawa ako, kasi mabait siya magsalita. Inibandang muli, kasi nagagalit ako, kasi hindi tumutupad. Binaliktad niya pa ako, kasi ako daw yung nagpa-5-6 sa kanya. Nagpadala pa siya ng shorty sa akin. Oo, nag-ano siya dun sa Kingsjo ba yun? Inunahan ka niya? Inunahan niya na ako kasi grabe na yun, binubulabog ko na siya eh. Inunahan ka niya? Oo. Ngayon, nung nag-ano siya sa akin, nagpadala siya ng ganito, sinagot ang anak ko. Na yung gawa-gawa niya lang niya na nagpa-5-6 ako sa kanya. Oo. Grabe siya. Grabe yun. Istis ko talaga. Tinakon niya pang birthday ko. Sabi pag... Hindi. Yung kapitbahay lang po kami. Magkatabi lang yung umise namin. Umise? Ngayon yung... Ngayon na meron ako umise. Ngayon yung staff ko. Nag-ano na mga palit-piso padala sa Pilipinas. Sabi ko, gano'n. Di ako naman yung gano'n. Sabi ko, ano yan? Totoo ba yan? Sabi niya, ako nga pagka nagpapundo ka ng 2 weeks. Maging 44 yung pera mo, yung isang lakal mo. Bensin yung akin. Sabi ko, sige, try ko 2 linggo, 50 lang kalapad. Dumating agad, wala pang 2 weeks eh. Naglagay ako isang yako, ma'am. Nung yako, ma'am, December, pero nalate ka ng ilang araw kasi holiday sa Pilipinas. January ay December na, tulog na naman ako. January, pumasok pa. February, may kasunod pa eh. Malaki pa yung pinadala ko, maabot na 600. Tapos ng March, wala nang ano na, hindi na siya nag-ano. Nagulog pa kami ng March, tapos bigla niyang inano ng April na-scam daw siya. Kailan mo siya may nakausap? Mga last year ng mga July ba? Nagawala ako doon sa umusik niya, mga August yata.
Mrs. SSS. Katabi lang kasi ikaw ang nakonsito. Napakaswerte niya. Ang dami niyang Pilipino pupunta sa gano'n. Pilit na. Sabi ako sa kanya, ano siyempre ako na doon. Tumibili ng mga paninda. Binatang siya ako. Para matulong ba? Para mo talaga tumapiro siya. So yun ma'am, yun ang sa akin na lawyer. Alam niyo po yung mga libreng lawyer? Alam niyo, sa PAO, dito sa Japan. At saka ginawin sa meron sa Urawa, yung talaga sa Saigon Show. Oo, pag ano, papasa namin sa inyo mga number. Pwede kayo magsodan doon. Tapos, kung marami kayong darating, mas pag punta nyo sa sodan, marami kayo. Kung gusto nyo kayong hawakan At yung mga sulat pala niya mga sign niya, magbabayad siya. Oo yan. Ipanihonggo niya Wala lang akong sa dami mga nung ipa dyan kahit isa. Wala, hindi man nasunod niya. Ipanihonggo niya na lang niya, sula, tapos yan. Maski isa wala siya. May translation. Oo, pwede nga translation. Gano'n mo siya. Ingat lang picture. Oo, okay lang ng Google talaga. Kaya ingat kami sa baluktot. Hindi na kapag Oo, may kulang eh. Maski ako minsan doon ako makakasa. Ako nga parang may pressure na Ayun. sige, ano na lang. O yun, oo. Okay ma'am, yun po. Kayo po ma'am, ano naman? Ito naman isa dekada. 2070, pero unahin ko yung total na ano na yung kasi yung friend ko, hindi na muna magbabanggit dahil privacy niya. Respect ko muna sa kanya, kaya ako ang tumatayo sa part niya kay Ito-san kasi ako yung nag-garantor sa kanya. Mabilisan to kasi hindi ko pa alam na ganito nangyayari bago ko nag-trust sa kanya, hindi ko alam na may nangyayari ng kaganapan ito. So, kung nalaman ko, hindi talaga ako gag-garantor sa kanya. Pero kawawa kasi yung friend ko eh. Ang ginawa niya kasi, yung nanay niya pa ng hospital. Kasi ako naaway talaga ako, yung tutulungan ako. Sarili ko mga problema, hindi ko ano. Yun nga, sabi niya kasi nanay niya nasa hospital, 50-50, nasa ICU. So ako naman, syempre yun ang paniwala kung kailangan ganit niya, ang dami niyang rason. Sa nalilang sige, una muna, Gojuma, hinirap niya. So sabi ko, friend, ako na bahala, sige, class ko naman sa kanya, yung nagit na niya, dahil may ano to, meron siya nasa doon. Huwag kang mag-alala, ay daw na yan. Kilala ko rin niya kasi trabaho sa akin yung time na nagmamalig siya kung hindi tayo nakokin. Oo. Okay, ganito nangyari. Pinahiram niya nung unang Gojuma. So, okay, after mga 2 weeks, nabayaran siya. Ang ganda ng ano niya eh, no? Oo. Tapos tawag na naman sa akin, ma, baka naman pwede po ulit ako i-garantor ng ano naman, ng another ano, ganito. Ha? Kababayan mo naman. Bakit hiram ka ulit? Hindi kasi ito may gipit kasi ako kailangan ko ng teka muna, naririto ako sa iyo ako. Sabi mo, Gojuma, tapos 2 weeks pabayaran mo. Bakit panghihiram ka ulit? Magkano hiramin mo? Hakmang daw. Hakmang? Teka muna, medyo malaki na yan. Medyo malaki tayo niya. Eh ngayon, dinanay ko na siya doon sa friend ko. Pag direct niya, minit na lang pala, malaki-laki rin. Sabi ko, labas na ako. Ayun na ang nag-uusap dyan. So nangyari yun, no? Yun ang kaganapan na hindi na siya, for short, story for short, hindi na unang bayad lang, kasi may interest eh, wala tayong magagawa. Kasi yung friend ko, yun ang ano niya, sige, parang nadala siya dun sa ganda ng salita ng Ito-san eh. So nangyari na yung mga siguro, isang bayad na, interest. Sa Gojuma yun. Pero nung ito na ako, Gojuma, wala na, ito na, natarap na siya dito. Sabi niya, andiyan yung mga ibang ano niya sa ang bayad pa may yung sayan pa nakakaloko eh. Yung sayan jumang eh, mati babalik, wala nang interes. Oo. Pero mo na lang. Ang nangyayari ito pa, nakakaloko. May yung, sabi ko sa kanya, ano tong ang sayan? Nakakaloko ka ba, kako? Usapan niya jumang, bakit ang sayan yung ibabalik mo sa kanya? Yung usapan mo, sabi ko, loko ka, kako, nagkakaroon na ng depression yung kaibigan ko sa'yo. Na may yung sayan pa, may yung sayan pa siya, sabi ko, ano to, kako? Hindi na magandang parang sa kanya, style. Naghihirap daw siya ba? Ganun-ganun, hanggang lana. Maganda na siya, hanggang yung friend ko na hospital na, ito na, dudugo na ang gilagid. Sabi ko, dito, nakakatawa yung ginawa mo, kako. Oo. Sobra ka nang yung depression friend ko. Ano pa naman yun, yung friend ko yun, naka-recover
recover pa naman sa cancer. Kaya sabi ko ako naman, Lord, kasi pag sa depression, ano yung pwede ko na nagawa ko, Cherry, galit ang salita. Sabi ko, umarap ka, kahit meron kang katibayan na meron kayong mas kasulatan din, tapos sa kanya na pinangahawakan ng aking kaibigan na sumunod sa harapan. So, hanggang nawala talagang maayos. Nag-usap na kami, kaysa dito, nag-usap na kami ng kaibigan mo. Sabi ko, tapos niloloko mo ba? Sabihin mo, dito yung kanyang yung este, pero wala nangyayari, hindi pa rin talaga. Ano na rin pag ginagago? Nakakainis eh, sabi ko ganyan. Ba't ganyan ka? Sanay ka na eh, no? Naloko mo rin ako dahil akala ko, nung wala ko, ang dami naglilitawan. Ganitong istorya. Kaya nga kailangan kami po. Marami. So, yun sa inyo po, akong tumatay yung garantor kasi yun sa garantor ang problema mo dyan, dito. Yun ang problema mo ngayon. Okay, meron akong katipayan na kasi sinulatan niya na ako kasi ang garantor. Siyempre, kasi siya kasi sa kaibigan. Kahit anong mangyari sa kanya, siyempre. Sagutin ko rin eh. Okay. At kasi ito nung nagkaikishi, sila, pinagkatawa na, anong tumatagal na nito, marami na isang to eh. Sila nagkaikishi. Kilala po to sa Shinjuku. Ano po to, hindi kinabutan ako, ngayon lang ako siguro, ako lang siguro ang makakapagsalita sa kanya. Yes. Maraming ginawa tong taong tong, Lagi Ishi. Kung makikilala niyo po siya, marami din po siya sa Tokyo na iskang na pera, ginagamit niya kasi dahil mayroon siyang mamanahin. Sabihan na niya, yun ang pinang-ano niya eh. Opo, yun ang pinang-ano niya. Kaya ang dami niyang ginamit din ng pangalan, ako kasi, yun din eh, yun ang mahirap yung tiwala mo eh. Anong ginawa niya? Pinagkatiwala. Ni Ma'am Ishi. Meron po siya, ako po nag-garantor ng sanggak mong Gojumang niya. Ang ikinis niya, malaki eh. Talagang lumubog po ako dito. Ayan, ang dami niya ginamit na mga pangalan. Pero ni-screenshot po yan. Yan ang si Love Ishi. Marami, nagkaroon kami ng parang group chat eh. Opo. Marami po siyang lalabas yan pagkano po. Marami siyang ginamit ng pangalan. Tapos, nung alam ko, kasi alam ko dito kasi pag 10 years na, wala na, nagiging siya. 5 years. 5 years na. Hindi mo sa ano, wala. Within 5 years po mas yung mga pension lahat. Oh my gosh. Ang labanan dito. Mas kasi sa iba 5 years. Pag di kinuha yun, kaya pala lang sa loob niya. Tapos, depende po sa case, meron 10 years din. Meron kaya dito na lang kasi, hindi siya talaga naghampo. Tumakbo na agad siya ng Pilipinas, nung mahiram niya lahat ko na ipon-ipon sa pangalan ko. Since 2017, ako nagbabayad ng abono eh. Tapos sasabihin niya, malaki mag-interest eh, ganyan. Mula nung nakuha niya ang 355, sino ang humarap dito ako? Never siya nag-bayad ng interest ako. Ikaw? Oo. Umuwi siya ng Pilipinas, may lalaki siya doon batang-bata. Opo. At saka kasi pumupunta sa bahay namin niya kasi binibenta namin yung property namin. Ang nanay ko pa nakakarap. Mother ko ang nakakarap niya. At meron pa siyang may mga, doon ko siya nakilala na talaga medyo kalokohan to kasi gusto niya 10 million yung overpriced dun sa building. Pailak pa nung mas malaki yung ano niya dun sa building. Sa building? Kasi maganda kasi nanay ko eh. Hindi alam ni nanay. Hindi alam ni nanay na gano'n siya. Dahil pakipag-usap parang ano din eh. Formal kasi. Kaya ang sabi ko na, naku, kayong mga ano dyan, kilala ka, ito marami siyang utang dito. So ang problema mo, may kamagaran ko. Magaran ko na po. Kaya wala na yung una ka na Yes. lesson sa akin. Yun lang po. Yan, ma'am kayo po. Ma'am, yun sa akin po. Yung sa akin naman, madam, pareho rin po palites. Ang kaya nag-start last November din. Nakasama na transaction ko. Kaya marami din akong na-showcase sa kanya. Then, it so happened, this coming March, yung mga pera yung grupo, sabi ako yung Juma. Hindi nila binali. At alam niya yun na pagagamitan yun sa operation. Ako naman, kaya rin ako sa kanya naging okay to kasi baka Diyos ko, puro po Diyos, salamat po sa Diyos, sana po naman
ano rin ako, sa'yo. Ginamit ko din. At saka din, napakamalumari po nung magsalita. Tapos, in-expect ko, sabi niya, nagka-cancer siya, so pangalawang buhay niya na yan. So kaya, nagbabalag, siguro, mas more on ang magbabago siya. Maano ka matatouch ka eh. Touch ako, ate, salamat sa iyo kasi ang daming sa akin. Ngayon, itong problema ko, itong pera, alam niya po na gagamitin ko for operation. Kaso hindi siya nag-develop. Kailan po ito? Kailan yung last year po? Last year nangyari. Pare-pareho po kami. Paano niyo po siya nakilala? Kasama ko siya sa work before. Napakabait naman din po at malumangin din po. Kasi sa trabaho, maayos naman. Kaya hindi mo ma-expect na ganun siya scammer. Maamo ang mukha niya, madam. Tapos yun nga, lagi siya. Puro si Lord ang So, nung inabot mo yung pera, lahat kagad, una magkano? Yung una ko kasi, narisuli siya ng 100 lang, kaya kailangan naman niya ng peso. So, kailangan niya ng peso sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Babayaran ka niya ng yen? Okay. Tapos po, nung nagpasok po ako sa kanya ng 240 na. Kasi nga, last ko na yun dahil gagamitin ko sa operation. Kaso hindi ko na binagay. Ang sabi po niya, na-scam daw siya. Nag-send siya ng babae na ito yung nag-scam sa akin. Oo. Kaya pala, i-lectural lang niya sa Facebook. Ngayon ba ako may profile pala sa Facebook? Yes. Moto scammer din. Kunyari siya. Yun, sikat na scammer yun, ginamit niya. Ginamit sa mo. Kaya po, sama-sama kami kasi yung case namin, pare-pare. Nag-offer po ako sa kanya na scam, kanina punta natin. Akin ang gasolina, akin ang APC, akin ang kung nasis, binlock ko na. Ganun lang po. Kaya hindi po makakapaniwa. So, pati sa'yo, sa kanya, sa group niya, na-scam kasi siya. Same po lang kami. Sabay-sabay na kami sa scam. So, ang total na na-scam sa'yo, magkano? 340. 340. Since last year. 340 kalapan. Tapos po, marami rin siyang na-scam na kasama ko din. Doon sa kasama ko rin? Kaya, yung lesson sa akin ako. Gusto na mabigyan ng mission. Oo. Pero nakikita niyo ba siya? Opo. Nandun na sa nandun siya. Hindi dahil. Tinawag ko siya. Huwag mo siyang nagaan mo. Babalagi pa siya. Ginanon lang po siya. Sinasaktan mo na ako. Ginanon ko. Tuway-tuway yun. Diyan mo din. May nakita. Nananakit ka. Kami magkasama kami sa isang konse. Akin 350 sa kanya 150. Yung isa pa babae ito piece rin. Ang galing niya. Galing na kalokohan. Kayo po yung nagtuturo sa kanya. Walang isin mo. Ang kasama niya. Wala po siya kasama. Puro lalaki lang. Walang kaya. Kaya nag-tatlo siya. Nandito. Meron pa siya nakukuhang sustento sa city hall. Sikatsulo mo siya? Hindi naman siya. Single parents. Kapag talagang sa bata. Kaya, kampante din ako, may sarili siyang yes, kaya hindi nisisirain yung link. Kasi, by that time, nag-boom yung business niya. Break muna po tayo, pasok tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-uusap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan.
magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Mga kapwa Pilipina, it's scammer. Abangan nyo pa po next week ang kaduktong niyan dahil meron pa po kaming another 30 minutes tungkol sa ilan sa mga kababayan natin kasama nila na nagsalita tungkol po sa scammer na kababayan natin na Pilipina na mayroon daw may-ari ng isang aesthetic sa Lumbagayon, yung Pampabeauty. Next week po, abangan nyo. Eto po, for the meantime, pasok po tayo sa katanungan. Nandito si Miss Hussein bago po natin tapusin ang ating programa. At hindi na kita tanungin kung kamusta ka dahil magkasama naman tayo. Okay, anong unang katanungan? Yes, Miss Vicky, good morning po. Para po sa ating unang katanungan, ito po. Nagtatanong po siya, ma'am. Ma'am, pwede pong magtanong kung 20 years na akong nagtrabaho sa Japan. Wala akong natanggap na benefits or insurance. Paano po makukuha ang benefits ko? Nandito na po ako sa Davao ngayon. Okay, bali ang una pong alamin natin ano pong status nyo nung nandito kayo sa Japan. For 20 years, na permanent po ba or long-term visa? Pero kung for 20 years, isang kumpanya kayo at kayo po ba ay tinanggal o nag-retired? Yung po ang ano natin, kayo mismo ang umalis sa kumpanya. Bago po sana kayo umalis, na kausap niyo yung kumpanya at kung hindi na kayo babalik. Pwede naman pong malaman yan through online sa Hello Work po. Pumasok po kayo ng Hello Work. Yung nga lang po ang tanong doon kung may English version. For the meantime, kung meron po kayong yung kumpanya nyo, meron kayong kaibigan or meron kayong kapamilya na nandito sa Japan, pwede nyo pong ipaadala yung inyong mga documents like passport, alien card, etc. And then makikita po yung benefits at pwede pong tanungin mismo both sides sa kumpanya or sa Hello Work. Itatanong po yan. At number 1, kung kayo po yung nagbayad ng Nenkin for 20 years, pwede nyo rin pong i-apply ang inyong Nenkin. Pwede pong magpatulong kayo sa mismo sa inyong kaibigan or kakilala para may apply po ang inyong Nenkin. Okay po, PM lang po for more information. Yes, Mrs. Zane. Yes po, para sa ikalawang katanungan. Ma'am, tanong lang po ako paano mag-apply ng 50cc motorbike. Andito po ako sa Ogakishi, Japan. Okay. Bali, ang pag-a-apply niyan, I think pupunta ka rin din sa Menkyo Center. Pwede mo naman puntahan ng Menkyo Center tungkol dyan sa concern mo. Alam ko hindi naman ganong kadali. Meron nga nagsasabi kung halimbawa sa motor, depende nga sa CC yan. Hindi ko po masyadong alam. Minsan daw, 2 days na kukuha na. Kaya if I were you, diretso po pumunta kayo sa Menkyo Center para alamin. At ipakita nyo po yung mga ID nyo, yung passport, dali nyo na alien card, etc. Yan po. Okay, Miss Zane, meron pa tayo isang katanungan. Meron pa tayong isang katanungan, Miss Vicky. Ito po. Ma'am, pwede na po ba kami mag-apply ng permanent visa? Matagal na po kami dito sa Japan. Need ko po ba ng guarantor talaga? Oh yes, bali ibig sabihin long-term visa siya for how many years ka? 3 years o 5 years? Matagal na daw po yun lang ang nabanggit. Oo. Depende po yan kasi pwede naman po nyong itry. Nakapag-try na po ba kayo ngayon o hindi pa? Kung hindi pa po, mismo pumunta po kayo sa immigration. Yun po ang aming masabi. Kasi kung babasahin ko po ang istorya nyo, kung naipasa nyo po lahat-lahat, masyadong mahaba na yun sigurado. Punta lang po kayo na immigration. And for the sponsor, kung kaya nyo naman ang lifestyle nyo rito, hindi naman po kailangan ng sponsor. Titingnan po kasi yung standard of living nyo rito. Yung standard of living nyo, pag nakitang maayos, madali pong nagbibigay po sila ng permanent. Kasi number 1, tinitignan dito nga, kaya nga po may kasabihan na no pay, no visa, di ba? Yung standard of living nyo po dito, ang unang titingnan para maibigay ang permanent visa. Although, sabihin ko po, hindi ako immigration para mag-fix ng ganyan salita na, oo nga, tama nga, hindi po. Pumunta po kayo sa immigration mismo kung anong dapat gawin at pakita nyo po ang status ng life nyo dito sa Japan. Okay po, good luck po, gambati kudasai. Okay na, Miss Susain, tapos na tayo. Yan po ang mga katanungan for the meantime. For today, ito po lang ang aming segment. At hayaan nyo po for next week, abangan nyo pa po ang ilan pang sa mga kababayan natin na isang Pilipina. Ilan ang kanyang ini-scam or ibig sabihin, anong tawag doon? Bukod sa scam, binibiktima in Tagalog. Sana naman pa mapanood niya to at tigilan niya ng pambibiktima at wag po kayong basta magpabiktima, lalo na sa mga
ano tawag dun, yung mga money changer na tinatawag ng yen to peso, or mga anong tawag, yung isang problema nila, yung ano ba yun? Paluwagan. Ayan, wala na ako sa sarili ko. Yan po, ito po si Vicky. Sana mag-usap tayo for today's segment po natin. Yan ang ating masasabi. Good luck po, and minasan, andyan pa rin po ang aming mga services talaga. Services. Check nyo lang po sa online FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat po. Thank you. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo